Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the BGC Security General Formation of BGC State Marshal, FBDC Properties, BAFI, Sereta Retail, and ABC RMO. To start with this morning program, may I request everybody to please stand for the invocation to lead by S.O. Agustin Priscillas Jr. Let us bow our head. Then, Father, Son, Holy Spirit. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa umagang ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalaminawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay. At may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y nanikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ng anumang masamang kaisipan, inggit at pakipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinungan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Ilagay mo po sa aming diwa at puso at pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkus ay bukas palad na magkaloob ng anumang tulong. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong buktong anak na si Jesus. Amen. Please remain standing for the singing of our Philippine National Anthem to be led by LG Michelle Budiao. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. For the panunumpa sa Watawat ng Pilipinas to followed by SG Ivan Lesser Gumaro for the Code of Commitment. Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Taus-pusong nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Sa bansang kanyang sinasagisag. At sa bansa Nang may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos pinapakilos ng isang bayan ng mga Diyos, sa bayan ng mga Diyos, nakakalikasan, makatawat mga bansa. makatawad pagbansa. Dalawa kayo dyan. Ito po kayo. Code of Commitment. I commit to perform greater than myself. I fully commit to provide safe, secure, and pleasant environment at all times. I take full responsibility for everything I think, say, or do. I live in a service of excellence where pure commitment dictates the outcome. I overcome my challenges and make my life work 100%. I commit to maintain and sustain full energy, mind, and body. I move forward with love, character, and courage. I win as a team player. Please sit down, sirs, ma'am. Thank you very much.
Again, we are very much honored to have you as our guest in this General Guard formation of BGC Security Force. Before we proceed in this morning's ceremony, we would like first to acknowledge our guest, Mr. Giancarlo Ancheta, our Asset Protection Manager, Residential Business Group, Property Managers, Sir J. Carino, Ma'am Diana Baterbonia, Sir Michael Sanchez, and from our 51st Security, Mr. Gerald Gabuan, Operation Manager, Mark Dalde, Operation Officer, Jeremiah Bagunsay, our POM, Dali Dabo, our POM, from Mega BPS Security, Mr. Jerry Ricarte, from ABC RMO, S.O. Rogasan Abdul Mutalib, from Asset Protection Coordinators, APC Captain Elaine Placido, to award the certificate of commendation, we would like to request Mr. Gerald Gabuan, Sir Giancarlo Ancheta, and Colonel Angelo Herminal to present the awards. May I also request Captain Elaine Placido, as a protection coordinator, to read the citation of the awardees. For the awardees, as I call your name, please proceed on the stage. This certificate is proudly awarded to S.O. Rogelio Publico Jr. of BHS Central for his exemplary deed of honesty and strong commitment in returning to the rightful owner an LV pouch bag containing assorted items and ATM and cash amounting to 111,120 pesos. This accomplishment is a manifestation of his professionalism and commitment, shown worthy of emulation. This certificate is proudly awarded to S.O. Gerald C. Ulip of BSOP for his act of honesty in returning a car key to the rightful owner. This paves way to create a positive impression to all, which must be recognized and emulated by his peers. This certificate is proudly awarded to S.O. Danilo Gonzalez of Car Park for his exemplary deed of honesty and strong commitment in returning to the rightful owner an iPhone. This must be recognized and emulated by his peers. This certificate is proudly awarded to S.G. Mi Vanji Quejano of Car Park for his act of honesty in returning to the rightful owner an JNT parcel. This accomplishment is a manifestation of his professionalism and commitment, shown worthy of emulation. This certificate is proudly awarded to S.G. Rande Menjoro of BGC Car Park for his act of honesty in returning to the rightful owner a bucket of construction materials. This accomplishment is a manifestation of his professionalism and commitment, shown worthy of emulation. This certificate is proudly awarded to S.G. Joseph Ibanez of BHS East for his act of honesty in returning to the rightful owner a metallic blue iPhone 14. This accomplishment is a manifestation of his professionalism and commitment. This certificate is proudly awarded to Wilfrando Gumal of BSOCC for his act of honesty in returning to the rightful owner a Samsung mobile phone. This accomplishment is a manifestation of his professionalism and commitment. This certificate is proudly awarded to S.G. Misael Furioso of BHS East
for his exemplary deed of honesty and strong commitment in returning to the rightful owner a black wallet with cash and IDs. This certificate is proudly awarded to SG Sanimi Buo of BHS Central for his act of honesty in returning to the rightful owner a mobile phone. This accomplishment is a manifestation of his professionalism. This certificate of commendation is proudly awarded to LG Joy Arasa of Central Square for her exemplary deed of honesty and strong commitment in returning to the rightful owner a Samsung mobile phone and ATM. This accomplishment is a manifestation of her professionalism and commitment. This certificate of commendation is proudly awarded to Safety Marshal Edwin Lanoza of Park Triangle for his exemplary performance and immediate response to a self-vehicular accident at the area. His action is greatly appreciated for his dedication to his work and commitment shown worthy of emulation. Leaving something important behind can be incredibly stressful for the consumer. Anxiety and panic are common reactions when essential items go missing, having a massive negative impact on their experience. Everyone knows that, but not as well known is the pain that occurs when tasked with returning all the stuff that gets found. That is the mandate of our security team, allotted their time to contact rightful owners if there are any personal identifiers available on the recovery of items. With that, following BGC marshals shows their exemplary performance and vigilance in their conduct of their assigned tasks, wherein some items recovered were immediately returned to the rightful owners. This certificate of recognition are hereby awarded to the following BGC State Marshals. Marshal Jonathan Parcon. Same award is awarded to Marshal Bencio Sano. The same award is also awarded to Marshal Jimuel Ismael. The certificate of commendation is also awarded to Marshal Joseph Lutao. The same award is awarded to Marshal Felix Sibunga Jr. The same commendation is awarded to Marshal Josefa Trajano. The same award is also awarded to Marshal Nelson Mansueto Jr. Your devoted and tireless contribution of valued employees needed to help our company grow and be more responsive to the expectations of our clients. Thank you very much, sirs. May we also invite the property managers and agency representatives to give a fist bump to all the awardees for a job well done.
May our awardees serve as an inspiration to all of us. To our guests, our utmost gratitude for recognizing our security force for their job well done. Once again, in recognition for all the good deeds, alertness, and honesty of these awardees, may I enjoy everyone for another round of applause. At this juncture, may we start to listen from the work experiences of our guards. And now, we'll listen to SO Roda Cadangan under Mega BPS to give her message. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Roda Cadangan. Kasalukuyan nakatalaga sa Mega BPS bilang admin ng BGC Marshall. Ako po ay 20 years nasa security industry. Sa loob po ng mahabang panahon na yan, ay wala pa naman akong naging suliranin sa aking panunungkulan bilang gwardiya. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naging panuntunan para sa maayos na paglilingkod. Una po, ang pagiging family-oriented. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging isang matulungin. At yan ang isang katangian na hinahangaan sa atin ng mga banyaga, ang pagiging tapat, hindi lang sa tao, maging sa hanap buhay o trabaho. Bata pa lang tayo, namulat na tayo na may pangarap sa buhay. At kasama sa pangarap natin sa buhay ang makatulong sa pamilya natin na maiahon sila sa kahirapan. Maipaparanas natin sa ating mga magulang ang kaunting kaginhawaan sa buhay, kaya tayo nagsusumikap at nangangarap na hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mahal natin sa buhay. Nag-aral tayo para makapaghanap ng magandang trabaho. Dahil pangarap natin sa buhay, makamit natin yung pangarap natin na gusto natin makamit, na may determinasyon tayo, may tiyaga at pagsisikap. At pangarap na makamit natin ang inaasam natin na trabaho, dahil ang salitang trabaho na yan, ang jeepney natin patungo sa pag-abot ng ating pangarap. Ano nga ba ang pangarap natin? Ang makatulong sa pamilya at taong nangangailangan ng tulong natin sa kahit anong paraan. Di ba? Makita lang natin na masaya ang magulang natin, masaya na din tayo. With matching smile pa nga at tears yan. Tears of joy kung tatawagin nila. Lalo na pag naiparanas mo sa magulang mo, kapatid, o kahit sino mang isang bagay na never nilang naranasan sa tanan ng buhay nila, na ang ngiti sa labi nila ay isang malaking achievement para sa atin. Hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa ang pamilya mo. Minsan may hindi pagkakaunawaan sa pamilya mo. Ang pamilya mo pa din ang dadamay sa iyo. Kahit sino man ang may makasalumuhan natin, kung malayo kayo sa isa't isa, at least magbigay tayo ng time sa ating pamilya. Kahit 3 times a week, pwede natin silang tawagan or i-text para iparamdam natin sa kanila na kahit malayo tayo sa kanila, hindi natin sila nakakalimutan. Dahil ang karamihan saka lang nare-realize ang kahalagahan ng isang pamilya pag ito ay wala na sa kanila. Kaya mga kasama, kahit tayo ay nakafocus sa trabaho ng 12 oras or 24 oras, minsan pa nga walang day off. Sa konting oras man lang, makausap natin ng ating mga pamilya kahit malayo sa atin. Sa may mga anak dyan na kagaya ko na maliliit, kahit hirap at pagod na tayo sa trabaho, kahit napapagalitan tayo sa trabaho,
Huwag natin dadalhin sa bahay sa pag-uwi natin. Ang bilis lang lumaki ng mga bata. Ika nga nila, curious every seconds. Dahil tayo mga Pinoy, nagiging habit na natin ang huli ay ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pangalawang panuntunan ko ay ang honest. Sa trabaho natin bilang isang security, marami ang tukso. Di man natin aminin, marami talaga ang tukso, nasa paligid lang. I-share ko lang yung experience ko nung na-assign ako sa TOEIC. Isang VVIP na konektado sa Meralco, umatad ng event. Kung sino yung nakakaalam pa ng datent dati, sa 726 po iyon. Natow yung sasakyan niya. Nang i-claim niya na ito, pumunta ito sa security office. Bilang marshal ng time na yon, pinaliwanag ko po sa kanila ang protocol kung paano nila ma-claim ang kanilang sasakyan. Pinaliwanag ko na mabuti yung policy ng BGC. Kaya natow yung sasakyan nila dahil iniwan po nila itong unattended. Hanggang sa umabot ng pinagmumura ko, dinuro-duro, ang dami niyang sinabi. Hanggang umabot sa sinusuhulan niya na ako, binibigay niya sa akin ng 5,000. Wag ko lang daw siyang titikitan. Sinabi ko, nanindigan ako, Sir, pasensya na po. Di po pwede ang gusto niyo. Titikitan ko pa rin kayo. Pwede bang mahiram ang driver's license niyo, sir? Lalong nagalit sa akin. Ang tingin ko sa pagtingin ko sa driver license niya, nung inabot niya, expired ang driver license. So pinaliwanag ko pa rin sa kanya na ang sasakyan niya ay subject for impound. Ang sabi niya, may driver's license ako, bagong renew, naiwanan ko sa bahay. Nangyari, nagpatid ako sa driver ko, then inutusan ko siya na mauna nang umuwi at ako na lang ang magdadrive para matest niya tong bagong sasakyan niya. Bigla niyang tinawagan yung driver niya na dalhin yung driver's license. Sir, ganito na lang po. Pwede pong makita ang ORCR na sasakyan? Sumagot siya. Kasi ganito yan. Pinatest drive sa akin itong BMW. Pag nagustuhan ko, saka ko palang ito bibilhin. So yung ORCR na sasakyan ay nasa company pa. Dahil natawagan na niya yung driver niya para dalhin yung driver's license niya. Sinabi ko, Sir, since ayaw nyo naman matikitan, wala po kayong authority mag-drive sa BGC. Yung driver nyo na lang po ang pag-drive nyo para i-claim itong mga sasakyan. Tinakitan ko pa rin ang driver ni Mr. VIP. Isa pang experience ko, nag-viral ako sa social media. Yung isa naming kasamakan, si Maglaki, meron siyang natikitan sa Justice Drive. Pinaliwanag niya yung policy din, pero hindi pa rin nakinig sa kapwa ko, Marshal. Pumunta sa security office at nagtanong, pinakita yung UOVR niya. So pinaliwanag ko pa rin, Sir, kaya po kayong natikitan, kasi iniwan nyo po yung sasakyan nyo unattended. Meron po tayo designated parking po dyan. Sana doon na lang po kayo nag-park para wala pong problema. Nagalit. Grabing galit niya sa ako. Sino daw pa ako? Ano daw karapatan namin? Manikit. In-upload niya ito sa social media. May isang nag-comment doon na pinakita yung area kung saan siya natow. May nakalagay daw na signage, no illegal parking to away zone. Dahil siguro sa hiya niya, dinilit niya po yung in-upload niyang video. Sa pagganap ko ng tungkulin, sa atin lahat, hindi lahat ng customer ay always right. Pero, tinatrato natin silang mabuti ng tama. Sa pagganap ko ng aking tungkulin, nakamit ko at inaward sa akin ang Best
Customer Service for the year 2013. Ang pangatlo kong panuntunan sa trabaho, ang maging dedikasyon ko sa trabaho. Kung mahal natin ang ating trabaho, excited tayong pumasok. Kahit inis na tayo sa officer natin at sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa ating pagpasok. Papasok pa rin tayo dahil mahal natin ang ating trabaho. Ang trabaho kasi ang susi sa mga gusto mong maabot sa buhay. Ang pagiging dedicated sa trabaho sa isang tao ay hindi mapapantayan ng salitang thank you lang. Kung dedicated ka sa trabaho mo, maaga kang laging gumigising at hindi ka palaging late. Sumusunod ka sa mga utos ng officers from the highest down to superior nyo. Para sa ikakabuti naman natin lahat. Pag alam natin na hindi nagkakabuti, huwag niyong sundin. Ito ang naging experience ko dito sa BGC. Kaya ako tumagal ng 10 years dito sa BGC. Kasi meron na akong pangarap para sa pamilya ko. Mapagkakatiwalaan ako sa lahat ng bagay na ibinigay sa akin na tasking ko. At dedicated ako sa trabaho. Na dyan pa ako hinard ng security manager. Sabi niya, kaya kita hinard kasi sinabi mo sa akin sa interview, you can work under pressure. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may napulot kayong aral sa akin. Ang isa ko lang masasabi, magtulungan po tayong lahat. Win as a team. Salamat po. Thank you so much, Ma'am Rhoda. Nakaka-inspired naman po niyan, ma'am. And now, this event will not be meaningful if we will not hear the thought and wisdom from our guest speakers. We will call on Mr. Gerald Gabuan, Operation Manager of 51st, for his message. Good morning, everyone. Morning, sirs, ma'am. So, alam ko naman na yung iba sa inyo ay uwing-uwi na, gutom na, naghihintay na yung mga kasamahan nila para mag-assume kayo sa duty. Huwag kayong mag-alala. 2 minutes lang ito. 2 minutes and 2 hours. Tapos meron pa si sir. Diba? So, basically, actually hindi ako nakapag-prepare, pero nung narinig ko yung mga salita ng mga naunang mga speakers, so naintindihan ko na yung tema para sa ngayong araw ng General Formation ay patungkol sa pamilya at sa trabaho. It's all about loyalty, trustworthiness sa trabaho. So magbibigay lang po ako ng 2 letra sa message ko ngayon. So ito, lagi nating naririnig pag sinabi nating gwardiya. Ito yung number 1 na access control measures ng isang security. Diba pag sinabi nating gwardiya, sasabihin agad, no ID, no entry. Tama po, diba? So, papaikutin ko lang po ang aking mensahe sa 2 letra ngayon. Yung I at saka D. Yung letter I stands for integrity. Lagi doon sa mga previous natin, babanggit yung integrity. So I just want to emphasize and reiterate the word integrity. Gusto ko lamang pong ipaabot sa lahat ng salitang ito ay talagang malapit talaga sa puso ko. Kasi bakit kaya nyo? Every time na nakikita ko yung gwardiya na may nagre-report sa akin after duty or after mall hours, ganyan-ganyan, tapos nahuhuli na silang tulog, nahuhuli na silang nagkikipagkwentuhan, mga ganyan. So it pains me a lot. Diba? Oo. So yun yung
So, ang ibig kasi sabihin ng integrity is magtrabaho tayo kahit walang nakakakita. Di ba? Nagkakaroon tayo ng bulilyaso kasi nagiging complacent na tayo pag wala nang nakakakita. Iniisip kasi natin na wala nang manghuhuli. Pero ang nangyayari kasi hindi naman sa nanguhuli nagkakaroon ng bulilyaso o ng insidente. Dahil sa gwardiya na iniwanan yung pwesto o kaya hindi pinerform yung trabaho. Doon po nagsisimula yung tinatawag natin na bulilyaso. So it connects yung tinatawag natin na integrity. Kasi hindi ka na nagtatrabaho pag wala nang nakakakita sa'yo. So, basically, huwag kayong tawag dito, maghihinanakit pag kayo ay nabibigyan ng suspension or any penalty connecting to those violations na nakumit natin. So, number 2, yung letter D, it's all about dignity. Dignity of work. Sabi nga natin, bigyan ng dangal yung trabaho. Huwag po tayong padadala sa mga temptasyon ng kaperahan, laman, at kung ano-ano pa. So yun. Pag sinabi natin kasing dignity of work, it covers, like for example, umikot yung isang gwardiya, may tama yung sinabi ni ate, binabribe na siya. So, dapat mag-prevail yung tinatawag natin dignity of work, the same time, dignity of a person. Kasi, at the end of the day kasi, pag nawala yun sa inyo, like for example, ikaw yung officer, pinagbigyan mo yung tao mo, kasakapalit ng lunch, o kaya naman, nagbibigay sa iyo ng pera, kapalit ng isang pabor, mawawala na kasi yung tinatawag natin ng authority at respect. From then on, wala ka nang magiging power over them. Tandaan nyo palagi yan. Sabi ko nga palagi, nung nagwardya pa ako, piso lang palang magiging katumbas ng respeto. Kasi during that time, yung piso is nakakabili pa ng sigarilyo. So, IND is very important. So, might as well na tayong lahat ay isipin at laging isa puso ang mga ito. Maaring hindi yun naging meaning ng tinatawag natin, yung totoong meaning ng ID, yung information data. Pero gusto ko sanang maging palaisipan sa ating lahat or iisipin na itong IND, yung integrity and dignity, maging gabay natin sa ating araw-araw na trabaho upang hindi tayo maligaw at kumbaga maging protection natin sa araw-araw na trabaho. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Sana isa-isip at isa puso natin ang tinatawag natin ng ID. Kasi it connects security. Salamat. Thank you very much, sir. And now, for inspirational message, may we call on our next guest speaker, the Asset Protection Managers of Retail Business Group, Residential Business Group, Mr. Gian Carlo Ancheta. At Troop Commander, kindly give the team tikas pahinga. So, mahaba-haba to. Maybe some of you know me, many of you didn't know me. So, yung sinabi ni Sir Gerald nyo, it serves as a warning. Here in BGC, binilin to sa amin ng ating presidente na si Sir Laurent na alagaan at tignan natin mabuti.
Pandemic has been all over yet. So, alert pa rin tayo. Before team, we would like to express our sincere gratitude to all of you for all of your sacrifices, hard work, dedication, and being passionate about your security career. We have been gone through for so many challenges. Meron tayong taal, typhoons, flooding, and unforgettable pandemic that challenge our psychological and physical stability. And the latest, the Taal smog. With all of this, Ayala security team stayed strong to overcome all of these challenges. Thank you for the wonderful experience and quality service our numerous customers getting from you. But team, the challenge is not yet over yet. Marami pa tayong event at activities dito sa BGC. This is our home. May mga darating pa tayong mga New Year's countdown, Christmas holidays, and syempre hindi mawawala yung mga sales. Sa mga event na ito, kalakip nito, yung mga nagsasamantala sa mga taong busy sa pamimili. So yung expertise and presence ng security guard sa lahat ng parte ng BGC is kailangan. Let us set our minds that every day is a challenging day and we must be prepared. We have flat tires to assist, unrowdy behavior of our guests, and hundreds of situations we have to face and manage. But team, remember, ang sweet and sour ay never pa naging sour and sweet. Tama? So, lagi nyo tandaan, dyan tayo kilala sa Ayala. Number 1 tayo sa customer service. Meron ba rito makakapag-try or makakapag-demonstrate sa akin na makapagsalita ng sweet na nakasibangot? Kaya hindi try kung kaya nyo magsabi ng sweet na nakasimangot. A simple smile and a sweet greetings can make our client and guests feel at home. Team, once more, thank you. And I want to end my message with a prayer. Let's bow our head and thank you for this day you have given us to overcome all of these challenges. Thank you to our principals and clients for never-ending support in maintaining the morale and welfare of our team. Thank you, Lord, to the person besides me for being one of the best security personnel in BGC. Thank you, guys. Thank you, Sir Gian. After listening to the inspiring messages of our speakers, we will now witness the demonstration from our team via Central Square to showcase on proper customer approach. May we call on LG Anita Diaz, SG George Catada, and LG Arasa. Diaz, together SG Catada and LG Arasa. And I am going to speaking to you today about customer service demonstration. To begin, the customer service demonstration is important because if the security guard demonstrate good customer service skill by being professional but cordial and friendly, and to deliver high quality service into the customers of your organization, it can help to build confidence in the security team while helping bolster employee morale. And also, good customer service is to build trust between the client and security providers. We demonstrate the customer service, sir. Okay, 10 step away. Welcome the customers warmly, smile and eye-to-eye contact. Hi ma'am, good morning. Welcome to Central Square. Kindly open your bag for security inspection. Thank you ma'am, have a nice day. Okay, thank you guys. As a
secretary should make every effort to maintain eye-to-eye contact with the difficult customer and response as they talk. Showing you're actively listening to their issues is great way to calm them down and shows that you are still treating them with respect. Thank you all. Thank you po. Thank you, Central Square. Yun din yung tinatawag natin na 10-5 rules. And now, may we call on the amenity team to demonstrate the proper turnover of firearms. Good morning, team. All officers, good morning. All operation, good morning, sir. Our client, good morning. This topic is safety and proper procedure of service firearms turnovering. Team, demonstration of proper turnovering of service firearms. First, trigger finger out. Point the gun to the clearing box or sandbox. Next is remove magazine. Trigger finger out. Slide pull to the backward. For open chamber and verify, makes it empty. After verify, clear, slide release. Then, trigger pull to the clearing box. Thank you. Tapos, ano mo lang yun. Slide pull mo lang. Guys, iko-correct ko lang ha, para makaiwas tayo. Marami tayo, busy tayo. Pahawak kapatid. Guys, pagkatapos ang i-release magazine, di ba open chamber tayo? Pagka open chamber, guys, pag magche-chamber kayo, hindi nyo lang itatapat. Ikalang nyo na ron sa bakal. Ha? Para hindi na kayo nanginginig. Yung iba kasi sa atin, medyo may edad na, pasmado. Diba? Nakita nyo kanina yung nagde-demo si Lara, medyo nanginginig na. Pag pumutok yan, hindi natin alam kung saan tatama. Tandaan nyo, ang tingga, hindi natin yan makokontrol. Once na lumabas na yan sa barrel niya, uncontrollable na siya kung saan siya tatama. Pinakasip, ikalang nyo na rito. Guys, pagka open chamber, silipin nyo yung chamber, yung pinagpapasukan ng bala sa loob. Baka naiwan, sa sobrang katandaan, nababasa yung bala nyo. Sobrang katandaan, baka hindi siya kinagat ng extractor. Bago nyo, i-down at kalabitin. Okay? And then, bigay nyo rin sa incoming. Open chamber tayo, ha? Guys, be safe na lang tayo, ha? Tara, dagdagan ko rin, ha? Okay. Pag open chamber, tingnan nyo yung pwesto ng kamay, ha? Okay? Para ganito, ipitin nyo para hindi mag-slide. Ha? Ang nagre-receive, okay? Anong may receive? Ha? Anong may receive? Yan. Trigger, finger out pa rin. Okay? Ngayon, i-release mo yan. Kalabit, sabay pasok ng magazine. Bilangin yung bala. Baka naibulsa. Nakalimutan. Thank you, Sir Gian and Colonel Herminal for additional knowledge about the proper turnover ng ating firearms.